Yan, hello mga kapanalig. Once again, I'm here. I'm Sanrio. So, dito naman tayo sa katuruan patungkol sa parol ng Pasko. No? Ano ba yung parol? Para sa ng parol at bakit may parol tuwing tayo ay nagse-celebrate ng Pasko? No, mahalaga na malaman din natin itong parol. Para pag nagsabit kayo ng parol, hindi lang kayo basta sabit ng sabit. Nakala nyo mga sampayan lang. So, ano ba yung halaga ng parol? Bakit may parol? Hindi to parol ng mga nakakulong, ha? Iba yung parol ng mga nakakulong. Okay. Yung parol na sinasabit natin sa mga bintana, sa mga pintuan, sa mga daan, kapag sumasakay tayo, kung saan tayo pupuntang lugar, pag sapit ng bare months, may mga parol na. Tama. Yung iba may ilaw, yung iba walang ilaw, yung iba gawa sa papel, yung iba naman ay gawa sa plastic. May mga parol din na gawa sa bakal. So, depende yan sa materyales na gagamitin pagdating sa parol. Ngayon, itong konsepto ng parol na ito ay nanggaling sa mga Espanyol, sa mga Kastila. Dinala ito ng mga Kastila at itinuro sa ating mga Pilipinong Kristiyano dito kung paano gumawa ng parol at kung ano ang halaga ng parol tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Dahil nanggaling sa mga Kastila, ang parol, nung ipinapalaganap nila ang Christianity dito sa Pilipinas, dahil tayo ay dating mga pagano, no, sa ilalim ng ating mga ninunong Pilipino, na hindi pa tayo sinasakop ng Kristyanismo, no, itong mga Kastila, itinuro sa atin ng ang parol. Ang paggawa ng parol, anong sinisimbolo nito, ano ang halaga, no? Ang parol ay isa sa tanyag sa ating mga Kristiyanong Katoliko. Ito ay isa sa tanyag na Christmas decor, ang parol, na siyang sumisimbolo sa atin bilang Pasko sa ating mga Pilipino. Isa sa mga halimbawa na ito yung Christmas tree. Diba, pag nakakita tayo ng Christmas tree, oh my God, Pasko na. Pag nakakita ka ng parol, oh my God, magpapasko na. Makakita ka ng Christmas light, oh my God, magpapasko na. At itong mga simbolismo na to, na mga bagay na tinatawag nating Christmas decor, ay lumaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. Tandaan po natin yan, ha. Ang parol na ginagamit natin tuwing Pasko, ito ay may mahalagang naging bahagi o may mahalagang naging ambag sa ating kultura. Maging ikaw man ay banyaga o isang Pilipino. Malaki ang naging kontribusyon ng parol sa tuwing tayo ay nagdadaos ng Kapaskuhan, lalo na't pag pumasok na ang bare months. Ang parol ay maimpluwensya, ang parol ay impluwensya ng mga Kastila sa atin. Malaki ang naging ambag ng mga Kastila para tayo ay magkaroon ng parol. Ang salitang parol, ito ay nagmula sa salitang Espanyol na farol, letter F, farol. Salitang Kastila yan. Sa atin, parol, letter P. Pero sa Spanish language, it's farol, letter F. O sa Ingles na tinatawag na lantern. Pag sinabing lantern, Ingles, farol with letter F, Kastilang wika, at parol, letter P, sa ating mga Pilipino, Tagalog. Ang parol, ito ay isang simpleng tradisyon na inadapt natin at itinuro sa atin ng mga Espanyol. Ang parol ay orihinal na ginawa ng isang artesanong Francisco Estanislao noong 1928. Ang parol ay ginagawa gamit ang kawayan, di ba? Ang parol ay ginagawa yan sa pamamagitan ng materyales ng kawayan, ano pa? Papel de hapon at kandila. No? Mahalaga ang paggawa ng parol para sa kultura nating mga Pilipino, kaya kadalasan at kalimitan,
Ito ay itinuturo din sa mga estudyante sa ilang mga paaralan. Sino rito yung mga nag-aral sa public school? Hindi ba't itinuro sa atin yung paggawa ng parol? Actually, sa amin din, itinuturo yung parol. Sa amin din, itinuturo kung paano tayo gagawa. No? At tinuturo yan dahil malaki talaga ang naging ambag ng parol sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ang tradisyonal na tinatawag nating parol, ito ay hugis, hindi to hugis ibon hugis bituin. No, ang parol, kapag nakita tayo ng parol, hugis star siya, di ba? Yun ang parol eh. Nakikita natin siya kahit dyan sa kalye, nagkalat yung mga yan. Bakit hugis bituin ang parol? Pwede namang moon, pwede namang sun, but why star? Ang hugis bituin na parol, ito ay ginagamit bilang gabay papuntang simbang gabi. Totoo yan. Kaya kapag may nakikita kayong parol, kaya magsabit kayo ng parol, lalo na bago magsimbang gabi. Sa konsepto nating mga Katoliko, pag nakakita ka ng parol, ito yung gabay natin papunta dun sa simbahan, sa mga magsisimbang gabi. Senyales at pagpapakita na malapit ng isilang ang Mesiyas. Ito ay simbolo ng bituing ginamit ng tatlong mago papuntang Bethlehem. Ito ang kanilang gabay papunta kay Kristo. So yung parol na hugis bituin, sumisimbolo yan na bituin na siyang naging gabay ng tatlong mago para puntahan si Kristo. Gayon din ang parol na ito na hugis bituin ang nagsisilbi ding gabay sa atin, mga mananampalatayang Katoliko, bilang gabay papuntang simbahan para magsimbang gabi. Kaya ang parol, ginagamit yan tuwing sasapit ang Kapaskuhan o isang senyales na nalalapit na ang Kapaskuhan. Ang parol ay isang tradisyonal na dekorasyon sa bansang Pilipinas na ginagamit tuwing panahon ng Pasko. Alam naman din natin to, di ba? Kapag sinabing parol, either malapit ng magpasko o araw na ng Pasko. Ito ay isang tradisyon nating mga Katolikong Pilipino. Now, ito ay isang simbolo, ang parol ay simbolo ng pag-asa, pagmamahal, at pagkakaisa ng isang pamilya. Kaya dapat hindi natin binabaliwala ang mga parol. Kapag pumasok na halimbawa ang bare months o hindi man bare months, pumasok ang month of December, magsabit tayo ng parol. Dahil yan ay sumisimbolo ng pag-asa, ng pagkakaisa ng bawat pamilya. Ito ay sumisimbolo na ikaw ay Katoliko. Ito ay sumisimbolo ng bituin na kung saan ito ang naggabay sa tatlong mago kung nasan si Kristo isinisilang. So hindi siya basta display lang. Malaki ang naging ambag ng parol sa mga mananampalatayang Katoliko na nagdidiwang ng Kapaskuhan. Ang parol, ang salitang parol, no, ay nagmula sa salita na ang kahulugan ay ilaw o lampara. So pag may narinig kayong parol, ano yung parol na yan? Parol ba ng preso yan na malapit ng lumaya? Ganun ba yon? Hindi. Pag sinabing parol o lantern sa English, yan ay tinatawag na ilaw o lampara. May parol ka ba dyan? Ibig sabihin, may ilawan ka ba dyan? May lampara ka pa dyan? Yun yung parol, ibig sabihin nun. Kaya noong unang panahon, ang mga parol, ito ay gawa sa papel, kahoy, o bamboo na may ilaw sa loob. Yan ang parol. Sila yung may bit tayo na may ilawan. Sino nakaabot dito na yung may takip-takip na kahoy sa loob pero may sa loob kandilang nakatirik? Parol lang tawag doon o lampara. Hanggang sa ang naabutan ko kasi yung nagliliyab na parang net tas bakal yung lalagyan. Yon, parol lang tawag doon. Basta't lampara o isang ilawan, parol lang tawag doon. Yon ang tawag noong unang panahon. Kaya pag sinabing parol, lampara yan or ilawan. Ngayon, teka lang ha.
Ang parol ay may iba't ibang disenyo, ngunit ang pinakakaraniwan ay ang bituin o yung tinatawag na Star of Bethlehem. Maraming disenyo ang parol. Hindi naman porket sinabing parol is pang Pasko lang. Pag sinabing parol kasi, lampara o ilawan. Pero ang pinakakaraniwan na makikita natin kapag tayo ay nagbanggit ng parol, ito ay hugis bituin. Bakit hugis bituin? Dahil ang hugis bituin na parol ay sumisimbolo sa Star of Bethlehem na siyang naggabay sa tatlong mago para makapunta kung saan isinilang si Kristo sa panahon ni Haring Herodes na kung saan ipinapapatay niya ang mga bata. Kaya pag sinabing parol, Star of Bethlehem ang sinisimbolo niyan. Okay. Mayroon ding mga parol na may disenyo ng kalabaw, agila, o iba pang mga hayop. Ito yung mga ilawan naman kung sila ay lalabas o madilim dyan sa labas. Dati hindi naman uso flashlight. Lampara yung ginagamit. At tong mga lampara na to, tinatawag din niyang parol na may iba't ibang disenyo. Minsan disenyo ng hayop, disenyo ng halaman, o wangis ng isang tao, o kung ano-ano pa. Parol din ang tawag doon. Pero yung mga parol na agila na yan, hindi yan pang Pasko ha. Yan yung mga flashlight na ginagamit noon. Ngayon kasi flashlight na, pero noon parol yan or lampara. Pag sinabi namang parol na isa, hugis bituin, hindi naman yun lampara na pang flashlight mo. Yun ay tinatawag na Star of Bethlehem. Simbolismo lang siya. Ang parol ay may iba't ibang kulay, ngunit ang pangkaraniwang kulay ay pula, asul, at puti. So yung mga parol, marami siyang iba't ibang kulay na inilalagay. Pero dito sa Pilipinas, nung panahon pa, nung mga makalumang panahon, usually ang makikita nyong parol, either kulay asul, kasi kay Blessed Virgin Mary yan, kulay pula na nagsisignify ng Christmas, ng love, at kulay puti, kabanalan, holiness, purity. Yan talaga yung karaniwang kulay ng parol noon. Ngayon kasi may green, may yellow, may gold, may silver, 'di ba? May kulay rainbow pa, iba-iba na. Pero noon, ang tunay na kulay ng parol ay pula, asul at puti. Yan yung kadalasang makikita sa mga bintana, sa mga pintuan ng mga lolo at lola natin. Ano nga ba yung mga bahagi ng parol? Sa mga bahagi ng parol, meron tayong tinatawag na tanghal. Ano tong tanghal na to? Malalim na salitang Tagalog na kung saan yung pinakagitna ng parol yung may ilaw. Yung bumbilya. 'Di ba may mga parol na may bumbilya sa loob? Ang tawag doon, tanghal. Meron din tayong tinatawag na sanga. Pag sinabing sanga, ito yung bahagi ng parol na nagko-konekta sa tanghal, yung nagko-connect doon sa ilaw. Bahagi siya ng parol na siyang kumokonek doon sa ilaw na nasa loob ng parol. Meron tayong tinatawag na palo. Tong palo, ito yung mga posteng nagsusuporta sa parol, yung pinakakahoy. Di ba may kahoy ang parol? Ang tawag doon palo. At meron tayong tinatawag na ilaw. Ang ilaw na nagbibigay liwanag sa parol, yung bumbilya mismo. Kung ano ilalagay nyo, pwede rin kandila. Ang tawag doon ilaw. Yung tanghal, ang gitna ng parol na may ilaw, siguro ito yung lalagyan ito yung pinagkakabitan ng ilaw o pinaglalagyan ng ilaw. So yung tinatawag na sanga, ito yung nagkokonekta, ito yung isasabit mo. Siyempre, sasabit mo yung parol, alangan namang nag-iilaw yun, nakatayo ka doon, parol. Eh, di ba, ang pangit naman tignan. So, sanga yung tawag doon. No? Ngayon, may mga iba't ibang uri ng parol na ginagamit nating mga Katoliko para iparamdam sa mga mananampalataya ang Kapaskuhan. Meron tayong tinatawag na parol de Arima. Ano tong parol de Arima? Aware kayo sa parol de Arima? Ang parol de Arima, pag may narinig kayong parol de Arima, ito yung mga parol na gawa sa papel. Pag nakakita kayo ng parol na gawa sa coupon band, gawa sa papel de hapon, gawa sa Manila paper, gawa sa color papers na yan, kung anong klaseng, basta papel. Ang tawag dyan, parol
de Arima o yung parol na gawa sa papel. Meron tayong tinatawag na parol de kahoy. Pag sinabing parol de kahoy, ito yung mga parol na gawa sa kahoy. Yung solid na kahoy naman siya. Ultimo yung balat, gawa sa kahoy. Ang tawag dyan, parol de kahoy. Meron tayo na tinatawag na parol de Maynila. Pag sinabing parol de Maynila, ito yung mga parol na gawa sa fiberglass o gawa sa mga plastic. Kasi hindi naman lahat ng parol gawa sa papel, hindi rin lahat ng parol gawa sa kahoy. May parol din na gawa sa plastic. So pag may nakita kayong parol na gawa sa plastic o gawa sa fiberglass, ang tawag doon parol de Maynila. Meron tayong tinatawag na parol de LED o parol de LED. Pag sinabing parol de LED, ito yung mga parol na gumagamit ng LED lights, na which is yan ang patok ngayon. Yung mga malalaking parol na iba-iba yung kulay, nag-iiba-iba ng design, pero same as star pa din naman yung image, pero iba-iba yung liwanag na umiikot. Ang tawag doon, parol de LED o parol de LED na siyang gumagamit ng LED lights. So ano ba yung kahalagahan ng parol? Ano ba yung kahalagahan ng pagsasabit ng parol? Ano ba ang kahalagahan ng parol ng Pasko? Ang parol ay sumisimbolo ng pag-asa. Ang parol ay sumisimbolo ng pag-asa sa pagdating ng ating Mesiyas. Tandaan natin na ang parol ay tinatawag yang Star of Bethlehem, na isang signus na kung saan ang Mesiyas ay isinilang na kung saan ang Mesiyas ay nalalapit ng dumating. Kaya pag nagparol ka, unang-una tatak-katoliko ka. Pag nagparol ka, ipinapakita mo sa kanila na ang parol na ito ay sumisimbolo sa pagdating ng Mesiyas. Isisilang na ang Mesiyas. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng parol sa loob ng ating tahanan. Loob at labas ng tahanan. Teka lang po. Okay, next. Next po tayo. Ano ba tong kahalagahan tayo, no? Ang simbolo ng parol ay pagmamahal. Isa sa sinisimbolo ng parol ay pagmamahal, kaya napakahalaga na ang parol ay ibinabalandra natin sa labas ng bahay. Ipinapamukha natin yan sa mga sulpot na meron tayong parol. Kasi pag may parol ka, Katoliko ka. Ang parol ay simbolo ng pagmamahal. Ang parol ay simbolo ng pagmamahal ng isang pamilya. Kapag ang bawat tahanan ay may parol, ipinapakita ninyo sa loob ng tahanang iyon ay nagkakaisa na kayo ay nagmamahal kay Kristo. Dahil ang parol ay sumisimbolo ng pagiging Katoliko natin at pagpapakita na ang tahanang iyon ay mga Katolikong naninirahan. So pagkakaisa ng pamilya at pagpapakita ng pagmamahal sa darating na pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo na siyang sumisimbolo ng ating Kapaskuhan. Ang parol ay simbolo din ng pagkakaisa. Ang parol ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng bawat komunidad. Ano tong komunidad na to? Pag sinabing komunidad, ito ay sumasaklaw sa labas ng ating tahanan. Katulad ng mga establishments, barangay, kapitbahay, di ba? Mga health centers, mga ospital, mga malls, mga gusali. Pinapakita nito nagkakaroon ng pagkakaisa ang bawat komunidad. Nakikiisa sila sa darating na Pasko. Nakikiisa at naniniwala sila na ang Mesiyas ay isisilang na. Kaya mahalaga ang parol. Okay, ano pa? Ang parol ay tinatawag din nating pangkulturang pagpapahalaga o pagpapakita natin ng pagpapahalaga sa ating kultura. Tandaan po nating lahat mga Katoliko na ang parol ay bahagi ng ating kultura at tradisyon ng bansang Pilipinas. Kaya pag kayo ay nagsabit ng parol, ipinapakita ninyo at nagpapakita kayo ng pagpapahalaga sa naging kultura ng ating bansa pagdating sa Pasko
at pagmamahal sa tradisyon na ipinakilala sa atin ng mga Kastila bilang mga lehitimong Katoliko. Kaya sana kahit anumang itsura ng parol, kahit handmade lang yan, hindi man ganon kaganda, ipagmalaki natin yan. Dahil ang isang tahanang may parol ay pagpapakita na ang tahanang yon ay tatak Katoliko at ang pamilyang naninirahan sa tahanang yon ay mga Katolikong nagkakaisa na inaantay ang pagsilang ng ating Mesiya bilang isang komemorasyon. Komemorasyon, hindi taon-taon ipinanganganak, kundi paggunita na ang December 25, yan ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbuwis ng buhay para tayo ay iligtas sa pagkakaalipin sa kasalanan. Okay. Ano ba yung mga naging tradisyon o itinuro ng mga Kastila pagdating sa atin sa paggamit ng parol? Una, ang paglalagay sa bahay. Ang parol sa panahon ng mga Kastila, sa panahon na wala pang protestante sa bansang Pilipinas, sa panahon na kung saan ang Katolisismong Kristyanismo lamang ang umiiral sa ating bansa, ang isa sa nagtinuro sa ating tradisyon ng mga Espanyol ay ang paglalagay ng parol sa ating tahanan o sa bawat bahay. Ang parol ay inilalagay sa bahay tuwing Pasko, sa bintana, sa bintuan, sa mga daanan. Yan ang mga tradisyon na siyang ipinamana sa atin at itinuro sa atin ng mga Katolikong Espanyol na siyang magpahanggang ngayon ay ating ina-adapt. No, yan yung isa sa tradisyon na nakuha natin sa kanila. Pangalawa, ang pagbibigay liwanag. No? Ang pagbibigay liwanag, ang parol ang siyang nagbibigay liwanag. Ang parol ay ginagamit upang magbigay liwanag sa bawat tahanan. Kung papansinin natin, 'di ba, ang mga parol noon, may mga ilaw yan sa loob. May mga it's either kandila or kung may bumbilya nun, bumbilya o gaseran, nilalagyan nila yan ng liwanag. Para pagsapit ng dilim, ang makikita sa labas ng mga tahanan ay yung mga magagandang parol na ang sumisimbolo ay liwanag ng Kapaskuhan. Ngayon, ang parol, nagturo rin sila sa ating tradisyon ng pagsasayaw. Ang mga tao ay sumasayaw sa ilalim ng parol. Sa panahon ng mga sinaunang Pilipinong Katoliko, doon sa isang parol na malaki, ang mga tao kapag nagdidiwang ng Kapaskuhan, nasa ilalim sila doon, nagsasayaw sila. Nagpa-party sila doon. Bilang pagpapakita yung kagalakan na ito yung araw ng pagsilang ng ating Panginoon. Malaki ang bahagi ng parol sa ating tradisyon ng Kapaskuhan, kaya hindi yan binabaliwala. Nagbigay din ng isang magandang tradisyon sa atin ang parol sa pamamagitan ng pag-awit. Ang mga tao ay umaawit ng mga kantang Pasko sa ilalim ng parol. Hindi ba't pag nangangaruling? Pag nangangaruling, ang mga nasan ba sila? Kapag may parol ka sa pinto, hindi ba't nasa ilalim? Bilang pagpapakita na ang parol na ito, Katoliko yan, mangaruling kayo. Kaya kapag ang bahay may parol, mangaruling kayo. Pag ang bahay walang parol, hindi Katoliko yon, Protestante yon, huwag kayong mangangaruling doon. Yan ay isang tanda na pwede kang umawit na mga awiting pamasko o pwedeng awit papuri o maaaring awiting misa din, maaari, para ipakita sa kanila na kayo ay nangangaruling dun sa bahay na yon at kayo ay Katoliko at malalaman yung Katoliko yung bahay pag may parol. Kaya sana sa tuwing darating at sasapit ang ang Kapaskuhan, wag natin sabihin lang na iisipin na lang natin kailangan maraming handa. Hindi mahalaga yung dami ng handa, hindi mahalaga yung kalidad ng pagkain. Hindi naman mahalaga kung isang damukal ba ang bisita mo. Ang mahalaga ay mapayapa at
masagana yung pagsalubong ninyo sa sa pagsilang ng ating Panginoon. Kasi ang tinitignan naman ng Diyos diyan yung puso. Hindi naman yung pagkain, hindi naman yung engrande kung ginto ba yung kutsarang gamit mo, hindi. At sana bilang mga Katoliko tayo, matuto tayong isabuhay, pasiglahin ang mga tradisyon ng ating simbahan sa Pilipinas pagsasapit ang Kapaskuhan. Magsabi tayo ng mga parol, buksan natin ang ating mga Christmas lights, no? Or hangga't maaari, tayo ay magpatugtog ng mga Christmas songs bilang pagpapakita na tayo ay nagagalak. Dahil araw na ng Disyembre, ito ang buwan na kung saan ang Mesiyas ay isisilang na. At nararapat lamang tayong mga Katoliko ay magbunyi at magdiwang. Dahil sa pagsilang ni Kristo kaya sumibol ang Catholic Church. Dapat higit na mas paghandaan natin ang araw ng Pasko kesa sa birthday mo, kesa sa bagong taon, o sa kaanumang kapistahan. Dahil iba pa rin ang kapanganakan ni Christ. Wala tayong piyesta kung hindi sinilang si Christ. Wala kang birthday, hindi ka Katoliko ngayon kung hindi siya isinilang. Tama ba? Though hindi ko naman binabaliwala ang iba't ibang kapistahan dito sa Pilipinas. Baka may magtaas ng kilay ha, baka may misinterpret nyo ko. Ang ibig ko lang sabihin, para sa akin, lahat naman yan mahalaga. Pero mas binibigyan diin ko kasi yung araw ng pagsilang ng Panginoong Jesus. Dahil walang kapistahan kung hindi siya isisilang. At katulad natin, kung gaano kahalaga ang araw ng ating pagsilang, hindi ba't mas mararapat na maging mas mahalaga ang pagsilang ng Panginoon kaysa sa mga sarili nating araw ng pagsilang. At ito ang pinaka-importanting kapistahan na idinadaos nating mga Katoliko. Na dapat mabigyan natin to ng diin, ng pagpapahalaga, mabigyan natin ng kaayusan, na hindi porkit magpapasko, magbimisa de Gallo na, is doon lang tayo magsisimba. Sana kapag pumasok na, sabihin natin kahit ang bare months o ang month of December, buong buwan na yon i-offer natin kay Christ bilang isang regalo. Dahil kahit sino man naman sa atin, kapag tayo ay magdadaos ng kaarawan, masarap makatanggap ng regalo. At sana, ang regalong maibibigay natin kay Lord ay yung mga regalo na alam nating ikatutuwa niya. Maaaring yung kahinaan mo, o maaari yung mga 9 days novena, simbang gabi, o maaaring i-give up natin yung mga pangit nating ugali. The greatest thing that we can offer to God is ourselves, our heart, and our mind. Let's focus and let's concentrate. Dahil hindi pa nagtatapos ang Pasko hanggang January 13 or 12 yan, if I was not mistaken. Mag-concentrate tayo kay Christ. Hindi ko sinasabing etong buwan lang na to, pero kung hindi natin siyang i-maintain for the rest of our life, sana kahit man lang tong Kapaskuhan, ibigay man lang natin to sa Kanya ng buo at wala siyang kahati. No? So, yun lang po, ang topic natin ay parol, at see you bukas sa mga following live na gagawin ko patungkol sa traditions ng Kapaskuhan ng Catholic Church. Yun lang po, and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. God bless you!